A day in my life as a full-time mom, small business owner, and a content creator at the same time. Hi guys! Welcome lang sa aking mini vlog. Ngayon nga dahil may ginagawa nga akong mga garland kasi nga malapit na ang graduation. Ito muna at pinag-aabalahan ko itong anak ko na gumawa nga ng kanya mga paperwork. So hindi naman to galing sa school. Talaga namang tinuturo ko yung paperwork sa bahay para naman dito na nga sa bahay matuto na siya bago siya pumasok sa school. Graduating nga pala itong anak ko kaya naisipan ko nga rin na gumawa ng mga garland para nga ibenta sa mga kaklase niya. O diba, business minded talaga ang mama siya vlogs nyo. Kung makikita nyo nga, binabalatan niya yung mga Crayola niya kasi nga ayaw niya daw nung may papel na nakalagay kaya yan. For the balat ang batang iyan. Pasensya na rin kayo sa mga kalat na nakikita niyo dyan. Yan po yan pinaggupitan ko ng mga centerpieces na ilalagay ko sa aking mga garland. Habang ginagawa ko nga ito, tumatakbo nga sa isip ko kung masusunod ba talaga yung presyo na gusto ko na 50 pesos o bababaan ko pa. Kasi alam niyo naman, sa araw na yun hindi lang naman ako yung magbebenta at marami pa rin ibang vendor na gusto kumita, hindi lang ako. Pero sabi ko sa isip ko, pagandahan na lang ng gawa. At kung sino mas maganda yun ang mabibilan, diba? Tama naman, diba? Kaya nga naisip ko din na damihan ko na nga kasi hindi ko rin naman alam kung ilan talaga yung total na estudyante o yung total na bibili sa akin. Buti na nga lang dinagdagan ko dahil marami nga bumili nung araw na yun kasi nga maganda nga yung ginawa ko o maganda nga yung resulta ng mga pinaggagawa kong effort dito sa aking binibenta. So, mabalik nga tayo dito sa anak ko. So, ayan na nga. Di pa rin niya tapos yung isang bond paper na pinagawa ko sa kanya. Tinatanong niya nga maigi sa akin kung anong kulay ilalagay niya doon kasi baka magkamali siya. Kung magtatanong naman kayo kung bakit hindi pa siya masyadong marunong sa colors and writing, iyon po ay dahil hindi naman po siya pumasok ng nursery or ng daycare. Diretso na po siya sa kinder kaya po doon pa lang siya natutong mag-aral talaga na may kahalubilong mga estudyante. Usually kasi ako lang nagtuturo sa kanya and wala naman siyang kasamang ibang bata o hindi siya nakikipaghalubilo sa ibang bata. Ako lang talaga kasama niya. Kaya medyo adjust siya nung dumating siya sa kinder. Pero ang pinakamagandang ang nangyari nung pumasok siya ng first day niya, hindi naman siya umiyak or hindi naman siya humabol sa akin. Wala lang, parang gusto niya rin makipaghalubilo sa ibang bata. Siguro na-excite kasi may mga bago na naman siyang makikilala. Usually kasi pagka ang bata ay first time pa lang sa school, first time mo pa lang siya may iwanan na hindi ka nga kasama, syempre iiwanan mo nga, diba? Talaga namang mag-iiyakan, talaga namang malala. Kaya nga nung araw na yun, tuwan-tuwa rin ako at sabi pa nga niya sa akin, mauwi ka na. Parang kilalang kilala niya na talaga yung mga bata doon. Kaya tuwan-tuwa ako sa batang niya, parang gustong-gusto niyang matuto. At napapansin ko pa sa batang ito, magaling siya sa math ha. Lagi pa nga nagtatanong sa akin, Ma, negative 10 plus positive 9, mga ganon. Hindi ko man alam yon kaya sinasabi ko na lang, as your teacher, you know the answer. Ganon lang lagi, pero minsan din, pagka alam ko naman yung sagot, syempre sasagutin ko na yon. Pero pag naman hindi ako busy, talaga naman pinaglalaanan ko yan ng oras para maturuan din. Kasi hindi naman lahat ng oras alam niya yung isasagot niya dun sa mga tanong. Kailangan mo rin din talagang tutukan ng bata pag nagsasagot siya. Ayan nga, at katabi niya ang kanyang papa at nagpapaturo nga siya. Well, pinaalis ko din kasi mali-mali naman yung tinuturo sa bata, parang tanga. Pangatlong answer sheet niya na nga yan at parang nai-stress na siya at ayaw niya na talagang magsagot. Kaya yun, tinigil ko na nga yung recording. Tapos ito naman yung hinarap ko pagkatapos ko gumawa ng garland mga guys. So upo ako dyan, gagawa naman tayo ng yelo. Sayang naman yung rep kung nakatambak lang, walang kita, ganun. Kailangan pag mukha kang pera, business minded ka. Kailangan pag may gamit dito sa bahay na talagang nakasaksa, kailangan iisipan mo siya ng
isang bagay na pwede mo siyang pagkakitaan or pakinabangan, tulad niyang rep. Sayang naman kung nakatambak lang yan dyan, 'di ba? So, gawa tayong yelo. Kagabi pala gumawa na ako ng ice candy, kaya okay na yon. Pasensya na kung ganyan ang pagmumukha ng abab. Medyo pagod na rin kasi at medyo stress na. Charis. Ganyan talaga ako pagka may ginagawa ko, nakanguso ko or nakasimangot. Ganyan talaga pagmumukha niyan. Pasensya na sa hilat siya ng mukha. Charis. At saka, tips ko lang pala pag magbabalot kayo ng yelo, kailangan nakaganyan talaga. Ibubuhos nyo yung galit nyo doon sa syempre, diba, ang hirap maghigpit ng yelo. Basta, nahihirapan ako maghigpit ng yelo, kaya talagang iniisip ko lahat ng galit ko at yung ko binubuhos lahat. Charis! Anong mukha yan, auntie girl? Mangangain ka ba? O yan, dahil wala ka nang masabi, binabastab mo na yung sarili mo. Nilalait mo na yung sarili mo kasi wala ka na talagang masabi. Pero ayan nga, 10 piraso lang yung gagawin kong yelo. Ano kayo sinuswerte? Charis. 10 piraso lang yung ginawa ko kasi nga, yun lang kasya sa rep eh. Ano ba, ipipilit natin yung gusto nyo? Napansin ko lang sis, para kang si Ariel dyan, bakulaw version. Charis. Grabe na. So, ayan nga, ito'y gabing-gabi na daw. Basta may pinuntahan kami ng aking mother. May pinuntahan kami ayuda. Yan, kasama ko yung bulinggit ko, tsaka yung kapatid kong bunso. Yan, lakad-lakad lang kami sa Diliman. Ito yata ay nasa Fajardo compound yata kami nito. Tapos may kinuha kami dyang ayuda. Syempre, hindi mawawala yan sa life ng mga poor person like me. So, ayan, lakad-lakad lang pauwi kasi wala naman talagang masakyan. So, ayan, parang nagpabili pa nga yata yung aking bulinggit ng pugo dyan. Tapos nakakita siya ng tarpaulin or yata yun, basta parang ayun, pamalo, nakakita siya pamalo, hinampas niya sa mukha ng tita niya. Kaya ayun, naiyak yung tita niya, pauwi na kami. Kaya hindi ko na rin binidyo yung tita niya kasi naiyak nga. So, ayun, pero inaasar-asar ko pa siya yan dyan. Kaya ayun yung ayaw niyang tumingin sa akin. So, ayan, dito ko na nga lang tinatapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye-bye.